Magandang araw. Mga kababayan, sagad nga hanggang buto ang galit nitong si Mike Abe. Dahil kahit umano itong mga vlogger na nagbibigay ng opinion, suporta kay Pastor Kibuloy at kay Bantag, ay dapat umano kasuhan na ng ating kapulisan at ng NBI. Aba, gano'n na ba ngayon ang ating batas, ang ating mga otoridad? Kahit nagsasalita ka lang ng iyong opinion or sa loobin at nagpapahayag ka ng suporta sa mga taong may warrant of arrest na ngayon, pero hindi pa naman patunayan na guilty na nga sa isang kaso na inaakusa sa kanila. Mga kababayan, tama ba itong suwestyon ni Mike Abe o ito ay dahil galit lang kay Pastor Apollo Kibuloy, dahil alam naman po natin na ang naging kwento nito ni Mike Abe ay sinibak nga ito sa kanyang trabaho sa Isminay. Anyway, pakinggan muna natin ang ilan sa kanyang naging opinion. Kung may kaso o kinasuhan sa korte at may warrant of arrest, walang kamag-anak, walang kaibigan yan. Kahit sino, meron na tayong responsibility and accountability. Ayan, tama yan, ha? Tama yan. Kahit sino pa, o kapatid mo yan, kaibigan mo yan, o sino pa yan, basta't may kaso, may kaso talaga. May responsibilidad sa batas. Warrant of arrest. Ano, di ba? Anong responsibility natin sa warrant of arrest? Bilang Pilipino, bilang tao, bilang mamamayan. Siyempre, igalang natin yung warrant of arrest. Tumulong tayo maipatupad yung warrant of arrest. Tama, tama. Hindi lang law enforcement agency ang merong responsibility sa warrant of arrest. Mamamayang Pilipino, meron din pong responsibility. Okay? So, naulit ko ha, kahit civilian ka, kahit simpleng mamamayan ka, kahit ka mag-anak ka, asawa ka, anak, anuman ang relasyon, sa isang tao na merong warrant of arrest, meron kang responsibility. Yan, dapat isoko. Okay, tama yan. Sa gobyerno, sa batas, at sa mamamayan. Ang ibig sabihin niyan, yung responsibility mo yan, huwag mo silang konsintihin. Kung nagtago sa bahay mo, Yan, tama. Huwag konsintihin. huwag mong konsintihin. Kahit kaibigan, kahit kapatid, kahit ano pa yan. Paalalahanan mo na may warrant of arrest. Kasi pag kinonsinti mo yan, kinupkup mo, pinagtakpan mo, yan na yung accountability. Anong accountability? Aba, mananagot kayo sa batas. Obstruction of justice. Isa lang yan. Pero marami pa. Marami pa. Kung hindi, yung ikaw simpleng kinupkup mo, pinatulog mo sa bahay, obstruction of justice yan. Pero pag financially, tinulungan mo pa. Binigyan mo ng security, binigyan mo ng pera, talaga lahat ibinigay mo sa isang wanted, sa isang pinaghahanap ng batas, another case yan. Okay, ang mga vlogger naman, kaya sinasabi ko dapat kasuhan, kasi alam nila. May contact sila, na-interview nila, nakakausap nila, alam nila kung saan yan. Yung mga personalidad na yan. Meron. So, ibig sabihin, pag nakontak na dahil gustong magpa-interview, gustong magsalita, alam na agad kung nasaan ang taong ito. Mukhang mali ata itong sinasabi ni Mike Abe. Mga kababayan po natin. For example, si Bantag, siyang kumontak sa Banatiros o sa production itong Isiminay dahil mayroong namang messenger itong Isiminay. So, siya yung gumawa ng account, nag-contact siya na gusto niya magpa-interview. Dahil karapatan niya naman na magsalita, pinagbigyan siya nitong Banatiros. Ngayon, ibig sabihin, kakasuhan itong mga Banatiros dahil in-interview nila si Bantag na gustong magsalita. So, ganun po ba yun? Tapos sasabihin ni Mike Abe na alam umano nitong mga vlogger o nag-interview sa isang may warrant na kung nasaan ang kanyang location. Mukhang mali ata. Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Din silang responsibility and accountability. Ayan po yan. Pag hindi po nyo alam yan, abay, ngayon pinapaalala ko sa inyo. Ilang 35 years na o 36, 37 na pala ngayon, 2024. 37 years na po ako sa broadcast industry. Kaya ang tinukoy ko rito, mga vloggers lang. Kasi po yung mga lehitimong media na katulad ko, alam namin ang aming responsibility and accountability. Yung mga lehitimong media sa radyo at television, television at saka sa print, lehitimo. So, ibig sabihin, ang tumanda na rin pala sa media, itong si Mike Abe. Pero sa ngayon, mga kababayan po natin, ang napapansin ko, ang kanyang tirada dito kay Kibuloy ay malalim po, personal na hugot po ang tirada nitong si Mike Abe. Kung matandaan nyo po, mga kababayan, itong si Mike Abe ay solid Marcos supporter talaga ito. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang loyalista.
So ngayon, nasa Isiminay po ito, nagtatrabaho bilang isang host at anchor ng isang programa. Ngunit kalaunan, napansin nga ni Kibuloy na mukhang naiiba ang pulisiya, lalo na sa foreign policy nitong si Pangulong Marcos at sa kampanya laban sa illegal na droga. So ngayon, medyo hindi na sila magkakasundo ng opinyon dahil magkaiba ang opinyon ni Pastor Kibuloy at ni Mike Abe. So, mukhang nagagalit na siya dito kay Pastor Kibuloy at sa ilang nasa programa ng Isiminay na mga mga naging kasamahan niya dahil ang kanyang opinion puro positibo. Ayaw niya na ang kanyang kasamahan o ito si Pastor Kibuloy nagsasalita ng mga negatibong nangyayari sa ating gobyerno or negatibong nangyayari sa administrasyong Marcos. So, yun ang dahilan nung nagsalita na itong si Pastor Kibuloy. Napanood natin ang episode kung saan nag-walkout ito. Nagsalita na, naglabas na ng kanyang saloobin. Itong si Pastor Apollo Kibuloy, sa mga nakikita niya na mga polisiya ni Pangulong Marcos na taliwas na doon sa kanyang sinabi noong kampanya. Tandaan po natin, sinuportahan ng ilang mga DDS, lalo na itong Isiminay, itong si Pangulong Marcos, dahil ang kanyang sinabi ay ipagpatuloy niya ang nasimulan ng mga Duterte, lalo na sa foreign policy at sa kampanya laban sa illegal na droga, dahil yan po ang pangunahing sinusulong ng administrasyong Duterte noon. So nung pumalit siya, doon na nga na iba dahil dumidikit na siya sa Amerika, tapos ang kampanya laban sa illegal na droga, ang gusto nila bibibihin, puro rehabilitation. So walang matapang ng kampanya laban sa illegal na droga. Nung nagsalita na itong si Kibuloy, abay nag-walk out po mga kababayan po natin. Dahil napahiya nga itong si Mike Abe dahil taliwas sa kanyang opinion ang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy. So agad nung araw na yon, ayon sa pamunuan ng Isiminay, agad sinibak itong si Mike Abe dahil sa kanyang kabastusan na pinakita sa naging live broadcast. So ang pinapalabas niya mga kababayan, ay siya ay nag-resign dahil hindi niya nagustuhan ang opinion ni Pastor Apollo Kibuloy. Naku po, siya yung time na nagmamanage noon. Parang si Kibuloy ata yung president or CEO nung time na yon na hindi niya pa ipinasa sa ilan sa mga miyembro or mga investor ng Isiminay, itong Isiminay. So ngayon, retiro na siya, ibinigay niya na yan, ipinasa niya na sa iba. So doon na nga nag-walk out si Mike Abe at sinabing sinibak agad dito dahil sa kanyang kabastusan. Pero kung si Mike Abe magsasalita, ay nag-resign ito mga kababayan po natin. Dito po nagsimula na araw-araw na binabakbakan ni Mike Abe itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang Isiminay at sinasabing fake news ang mga binabalita at nilalahat niya lahat ng programa nitong Isiminay na kung tutuusin mga kababayan po natin, ito lang ang channel na talagang nagsasalita matapang, diretso po lalo na sa mga issue na nangyayari sa ating bansa at sa grupong makakaliwa. So yun nga, hindi nagustuhan ng administrasyon, lalo na itong si House Speaker Martin Romualdez, at ito na nagkakaroon na ng revocation ng praktisa ng Isiminay, which is naging pabor naman po mga kababayan po natin dito sa kagustuhan ni Mike Abe, at mukhang feeling niya nakapaghiganti na siya dito kay Pastor Apollo Kibuloy, lalo na ngayon na wanted na itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang kanyang mungkahi, dahil mukhang binabanatan niya siya ng ilang vlogger na talagang solid supporter ni Pastor Apollo Kibuloy, abay gusto niya ngayon kasuhan naman ang mga vlogger. So ano po ang inyong masasabi at opinion mga kababayan po natin sa mga sinasabi ni Mike Abe na dapat kasuhan yung mga vlogger na nagsasalita o sumusuporta dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Komenta po mga kababayan po natin. Ulitin po natin, walang personalan. Ako nagbigay lang ng aking sariling opinion patungkol sa mga komento naman ni Mike Abe, at ikunento ang totoong nangyari sa kanya sa Isiminay.